kailangan daw ng mapa. Ano kaya mararamdaman mo, ano, nandun ka nakatira, isa ka doon sa residente, no? Tapos ipinapag-give up yung ano, yung yung bayan o yung lugar na sinilangan mo. At coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. Yun naman pala no? Ano sabi dito? First-year law student knows that cannot be committed during the crime of treason can be only in the Philippines article. Ibig sabihin, nandadarag lang si Marcoleta? Ganun ba? O kaya nasasabihan ng lowest rank na abogado itong si Marcoleta. Kaya naman pala Marcoleta, kung ano-ano kasi mga pala naman sinasabi mo No, nanduduro lang, yan. Ganyan. Kasuhan kita ng treason. Hindi naman din pala alam yung mga sinasabi. Ako, mga kababayan, ngayon ko lang din nalaman. Ano po, aminado naman tayo dyan at hindi naman tayo lawyer. Pero kung manggagaling, dito po kay Justice Carpio, mga bossing, ano ibig sabihin nun? Talagang nginangaw-ngaw ni Marcoleta ang mga Pilipino? Kung ano-ano mga sinasabi. Kakasuhan ng treason, hindi naman pala pwede, Marcoleta, naknantutya ka talaga, Pahiya ka na naman dito. Sunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni na Magallona na isama sa teritoryong ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin. Ano kaya pumasok sa ni Marcoleta, sa ulo ni Marcoleta at sabihin yun Siguro ang iniisip po niya na ay wala. Hindi naman papasinin ng mga Pilipino to. Yun. Sinagot siya. Alam daw ng mga ibig sabihin, mas mahina ang ulo ni Rodante Marcoleta kesa doon sa mga first year na law student. Kasi kung yung mga first year na mga law student o mga kauumpisa lang, alam na agad nila yon, si Marcoleta matanda na, senador na. Tapos ganun pa yung tumatakbo, ganun pa yung alam niya. Mahina nga naman ho talaga ang kokote kung ganun ang sitwasyon. At nabanggit ho natin kanina, mga bossing, yung sinasabi ho natin na pamimersonal ni Marcoleta. Ito ho yun, Kasi parang yung mga argumento mo raw, ini-echo ang posisyon ng China. Mag-apply ka na lang na foreign agent daw. Maamyandahan yung batas. Ganyan naman po sila kung magsalita Sinasabi niya pa, kailangan sabi niya na sakit ba? Tapos masasabihan ka, lowest rank sa pagiging attorney. suriin natin, i-revise natin ang Foreign Service Act. Baka may mga tao kanya nagtatrabaho sa China ng palihim at pinabayaran ng gobyerno ng China. Nakalimutan ni Justice Carpio, yung anak niya mismo nagtuturo sa University of Beijing. Unahin niyang imbestigahan ang anak niya dahil ang Paslik na yan. Malay mo ba naman kung ano itinuturo nun? Mathematics, pagsasalita ng English. Parang gusto yung palabasin ni Marcoleta. Porkit nagtuturo sa China, binabayaran na. O pagtitreason o pagtatraidor sa ating bayan ang ginagawa ng anak niya. Grabe si Marcoleta, Meron pa, pati asawa. Pati asawa, dadalihin ni Marcoleta. siya yung nakikinabang doon sapagkat nagtuturo siya sa Beijing. Sinasabi niya, tinatanggap Iba naman uyo dito sa nakikita natin ginagawa ni Marcoleta, mga bossing, na ipinagtatanggol at gusto ipamigay
o i-give up yung KIG. Yan yung aking hamon, pero nilagyan niya ng limitasyon. Aha. Sabi ko, pwede Kasi kailangan no talaga yun sa isang debate. Or else ang gagawin ni Rodante Marcoleta, kagaya po nung style o estilo ng mga DDS na kapag ka ito, naiipit na sila dito sa portion na to, lilipat sa kabila, para hindi sila nakukulong. Kapag kayong may limitasyon at wala na siyang maisagot doon sa issue na yon, wala na. Tameme na po yan. No? Hindi po ba na huwag tayo maglagay ng limitasyon para sa kapakanan ng ating taong bayan? Malinawan liligyan mo ng limitasyon ng West Philippines. Napakalawak, napaka-comprehensive and far-reaching subject. Ang limitasyon pong binigyan niya ganito. Pag-uusapan po raw namin, dahil sinabi ko raw po, there is no such thing as West Philippine Sea. Eh naman talaga sinabi mo eh. Doon naman nagsimula lahat yan eh. Siguro alam niya matatalo siya doon, no? Alam niya maipit na ho agad siya doon, mga kababayan. Kaya ayaw niya ng ganun. Hindi man lang niya gustong balikan. Ba't ko sinabi yun? In the context of international legal order, in international community, hindi po niya nare-recognize ang West Philippine Sea hanggang ngayon. Tayo lang po sa pamamagitan ng ating mga batas. Ang problema niya, hindi niya ma-reconcile yung national Meron dito yung asawa eh. Pati yung asawa ni Justice Carlos. notice of notification. Okay. Sumunod ang France, kahuli-huli ng Japan. Ito. Babayin natin. Sana daw mag-ingat daw kayo sa pagsasalita dahil nakakapagpahina sa posisyon ng Pilipinas. Oo. Biruin mo, sabi ko nga sa inyo, may gobyerno na eh. Nakatarak na yung bandera ng Pilipinas doon eh. Kinakanta, lupang hinirang. Oh. May vice mayor, may mayor, mayroong mga barangay tanod, mayroong mga barangay. At meron silang meron silang kulungan, mga kababayan, pero walang nakakulong. Yung mga ganito po Alam po salita. ninyo, Ano po reaction niyo? dapat maintindihan ng ating mga kababayan. Hinahanap ko yung doon sa asawa eh. Bumanat doon sa asawa ni Carpio eh. Talaga po ito, meron silang premeditated na gagawin. So, pagkatapos iimbitahin ako doon, nang hindi po natin nalilinaw ito. Sige na, pumunta ka na doon. No, ewan ko kung ano gawin sa iyo ng mga taga kalayaan. Ay, mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalo na po yung taga-KIG. Ginagamit ni po nila kayo sa isang bagay na hindi ko sinabi. Talagang Ginamit, meron daw siyang hindi sinabi. Itinatanggi. Yung give up ng Kalayaan Island Group. ito po ang kanilang gustong mangyari. Opo. Senador, hindi ito huling pag-uusap natin, ha? Salamat po. Sa Oras. pagkakataon pinagbigan niyo yung tawag Pupuntahan namin. kita dahil naipangako ko na bibigyan kita ng transcript para sa ganun makita mo yung Hindi ko makita yung yung sa asawa, pero bumanat din po sa asawa. Oh, yung asawa niyan. Kundi ako nagkakamali, Vietnam or something, kung anong lahi. Eh kailangan daw sa gitna lang siya. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo.